Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, likas sa atin, sa ating lahat, ang hinahanap natin ay ang kayamanan at kapangyarihan. Ang iba, mayaman na nga, may pira na nga, naghahanapan ng salapi. Hindi nasasiyahan kung ano-anong mga kagamitan na hindi naman napapakinabangan, na hindi naman nagagamit ang mga binibili. May papakita lamang sa madlang people ang kanilang yaman. Sapagkat kung mayaman ka, ayon sa kanila, sikat na sikat ka. Mayaman ka. Kaya dahil sa yaman mo, mabibili mo lahat. Mabibili mo, magiging kapangyarihan. At pag mayaman ka na, at magiging makapangyarihan ka na, nasusunod ang lahat ng gusto mo. Ang iyong karunungan, ang iyong talino, ang iyong dunong, inilalaan mo sa paggamal ng salapi. Kaya tuloy sinasabing ang salapi, ang kayamanan ay ang demonyo sa buhay. Kaya nga tayo ay pinapapili ng God or Mammon, ang Diyos o ang demonyo. At ang sagisang ng demonyo ay kayamanan at kapangyarihan. Ngunit ang taong marunong, mahirap man kung totoong marunong, ay totoong mayaman. Ito ang sinasabi. Yung taong marunong, mahirap man, ay totoong mayaman. At isang inspirasyon para sa mga taong naghahangad ng sobrang yaman, ng sobrang kapangyarihan, si Haring Solomon. Si Haring Solomon ay isa sa mga dakilang hari sa Jerusalem. Isa sa kinikilalang pinakamarunong, hindi pinakamatalino, pinakamarunong na hari na nagiging hari sa Jerusalem. Ito ay ayon sa banal na aklat. At si Solomon ay isang magandang inspirasyon. Isang magandang inspirasyon para doon sa mga mayaman at makapangyarihan. Sapagkat si Solomon, nang siya ay hinirang na magiging hari ng Jerusalem, sa isang panaginip, tinanong siya ng Panginoon na ngayong hari na siya, ano pa ang nais niyang ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon. Hindi katulad ng mga hari ngayon, ng mga leader ngayon, ng mga makapangyarihan ngayon, ng mga mayamang mga politiko ngayon, si Solomon. Hindi siya humingi ng karagdagang kayamanan. Hindi siya humingi ng karagdagang kapangyarihan. Hiningi na sa Diyos ang isang pusong maunawain at mapagmamahal sa kanyang kapwa. Ang maunawaan niya ang kanyang mga nasasakupan. Kung si Solomon, katulad pa ng ating mga leader politiko ngayon, siguro limpak na salapi ang mananakaw sa kaban ng bayan. Pero iba si Solomon, siya ang dapat tularan. Tayong mga Pilipino,
nabubulol tayo. Dahil sa paniwala natin na yung mga katulad ng mga diktador, ng mga nagiging presidente ng bansa, ay mga magagaling na leader. Kaya ngayon, ito ang larawan ng ating pamahalaan. Ang graft and corruption, ang abuso sa pamahalaan, ang pagpapatay sa pamahalaan ng kanilang mga kritiko, ang mga sindikato at iba pang masamang gawain, dahilan lamang sa paghangad ng kayamanan at kapangyarihan. Sana darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang presidenteng isang Solomon, ng isang presidenteng tunay na magmamahal sa bansa at tunay nagmamahal sa kanyang mga nasasakupan. Isang leader, isang tinatawag nating servant leader. Isang leader na naglilingkod at hindi pinaglilingkuran. Isang leader na pinapayaman ang bansa, inaalagaan ang mga mamamayan, at hindi isang leader na ganid sa pera at hayok sa kapangyarihan. Ito ang hinahanap ng ating bansa sa ngayon, ang isang Solomon. Kaya mga kagabay, mahirap man, aasa pa rin tayo na darating ang bukang liwayway na nagbabadya ng kapayapaan at katahimikan ng ating bansa sa pamagitan ng isang leader na katulad ni Solomon. Tayo, isa lamang tayong ordinaryong mamamayan. Wala tayo sa posisyon na sasabihin mabuti o masama ang gobyerno, anuman ang ating nakikita. Sapagkat tayo ay umaasa pa rin, ang inyong gabay, kaigay, ay umaasa pa rin sa isang leader na katulad ni Solomon. At hindi ito natin makukuha kung hindi tayo magkakaisa, na ang pipiliin natin ay isang leader na marunong magpapalakad ng ating bansa. Mahirap hanapin ang ganitong klaseng leader sa panahon ito. Dahilan sa nakikita na natin ang magagawa ng kayamanan at ng kapangyarihan. Kung ano ang gusto ng mga mayaman at makapangyarihan, parang tuta na lamang ang mga mamamayan sumusunod, ibinibinta ang boto, tumatanggap ng mga tinatawag nila mga ayuda. Sana mga kagabay, sa darating na halalan, magising na tayo. Mapasa atin na ang isang pagnanasa, ang isang pagmimiti ng isang matahimik at mapayapang bansa sa pamamagitan ng isang marunong at mabait at leader na katulad ni Solomon. Hindi lamang sa presidente, ngunit magsimula tayo sa mababang mga leader natin, sa mga local government. Makukuha natin ito. Marami ang nagsasabing wasak na ang ating bansa, durog na ang ating mga bansa. Ngunit ang inyong kagabay na naniwala na mayroon pa rin gahiblang pag-asa kung tayo ay magiging marunong katulad ni Solomon. Kahit na hindi tayo leader, kung mamimili tayo ng isang leader na may dunong, may angking karunungan ni Solomon, ginhawa, makakamit natin ang isang gobyerno na matagal na nating pinapangarap.